Balik tropical storm na si Bebingka, inaasang mapasok ng Philippine Area of Responsibility, posibleng ngayong maghapon o bukas ng madaling araw. Calabarzon at buong Southern Luzon at Visayas at ilang bahagi sa kanluran ng bansa unti-unti na nakakaranas ng masamang panahon dulot ng matinding paghatak na sa ating habagat. Pinag-iingat sa mga inaasahang pagbaha ngayong maghapon at inaasahang hanggang bukas, mararamdaman na ito sa Metro Manila at Central Luzon. At patuloy na geomagnetic storm kasabay ng unang extreme class, inaasahan pa rin na posibleng umabot sa G2 geomagnetic storm. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 13, 2024. Oy, Friday the 13th. Ang oras sa ating voice form ngayong umaga ay alas 11:21 na ng umaga. Friday the 13th ngayon, so yung mga cultural na naniniwala na malas ang araw ngayon ng Biyernes, Friday the 13th, may tuturing itong unang Friday the 13th ngayong taon. Well, kultural lamang na paniniwala yan. So, maring wag ninyo pong masyadong seseryosohin ang kasabihan na to, pero nakasanay na kasi natin kapag ganyan ay Friday the 13th minamalas daw. Anyway, ay wala namang scientific basis yan. So, sundin na lang naman natin kung ano ang pinaniniwalaan base na lamang sa kultura. Anyway, sa ating lagay naman ng panahon at so far ay unti-unti nang nakakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Calabarzon, extended ng Quezon Province po at base na rin sa ating mga extended mga accumulated rainfall forecast. Dito sa Metro Manila, medyo mga light rain showers unti-unti na nararamdaman at sa may bandang Taytay, mula Quezon Province at bandang Quezon City unti-unti nang mas makakaramdam dyan ng forecast ng mga pag-ulan, typically mga ilang moderate and heavy rain showers. Pero sa narabi ng NCR, mga at least light rain showers ang naka-focus na uulanin tayo. Pero bukas pa po ng Sabado, mas mararamdaman natin ang mga pag-ulan dulot pa rin ng hatak sa ating southwest monsoon. Kaya ngayong araw, mas mararamdaman muna yan ng mga taga-Calabarzon and the rest ng Southern Luzon, Visayas at most of west portions ng Mindanao. Base na rin sa ating lightning detection system, sa aking aparatos sa Caloocan, as of 11:20 AM, mayroong 25 lightning strikes, typically sa bahagi nito ng Calabarzon sa may baybayin ng Batangas at ilang bahagi sa may bandang Bataan at Mindoro, bandang baybayin ito ng kanluran ng Lubang, Occidental Mindoro. At kita din sa ating Doppler imagery ang mga malawakang pag-ulan nito sa may bandang Southern Luzon. Bagamat medyo nagluloko po yung Doppler radar na data feed Pag-asa, hopefully maayos na po yan ng mga technicals natin kay Pag-asa. Hindi na naman gumagana yung X-band radar at medyo huminto po yung distribution ng data ng Doppler. So wala tayong eksakto ngayon na inaasahang point ng mga pag-ulan. Pero kung may papagbabasehan naman tayo kung sakaling nagloloko ang radar ay makikita natin dito sa CIMMS kung saan ay naasahan ng mga maulan sa bahagi ng bandang Manila Bay at halos buong Calabarzon at Southern Luzon. Moderate and heavy rain showers nga po ang nararanasan maging dyan sa may bandang Marinduque, Camarines Norte at halos entire ng Bicol region ngayon. So nagsuspend na po sila ng klase sa bahagi na po ng Quezon Province at buong Bicol region area. Kasama na rin ang bahagi ng Mindoro, Palawan, and the rest ng isla ng Marinduque, pababa ng mga isla ng Romblon, hanggang dyan sa ilang bahagi nga po ng eastern portions ng Visayas. Ngayong araw nakataas po ang advisory o thunderstorm advisory according sa data feed ngayong Biyernes. Inaasahan ang malakas daw na mga localized thunderstorms at mga pag-ulan dyan sa parte ng Pampanga, Tarlac, Cavite, sa loob ng 2 oras. Well, unti-unti na nga pong mararanasan yan habang tumataas ang ating nahahatak na habagat. Kabilang na ang Bataan, sa Morong Hermosa, Baga, sa Sambales naman sa Olongapo at San Antonio,
At dito naman sa NCR o sa Metro Manila, Marikina, Quezon City at Pasig. At gaya natin sinasabi, dyan nga po sa may bandang Pasilangan muna yan. Hindi pag masyado sa bandang Caloocan at pinang bahagi ng Manila o City of Manila pababa. Sa Bulacan naman, San Jose del Monte, sa Laguna, sa Cabuyao, Santa Rosa, Binyan, Laguna, Magdalena, Mahayhay, Liliw, Nacaldan, Luisina, San Pablo, so halos buong Laguna region po yan. Sa Batangas naman, ang San Juan at Lobo, at Quezon Province naman mula sa Riara, Candelaria, Dolores, hanggang Tayabas na po yan. Nasahan daw ang heavy rain showers, so may mga nag-suspend na nga po ng klase dyan. Sa Rizal naman, Cainta, Antipolo, hanggang sa Mateo, so ingat po, magdala po ng mga pananggalang ngayong araw sa ulan dahil hanggang bukas, mas mararamdaman palalo natin yan sa NCR ang matitinding tag-ulan. Ngayon, medyo unti-unti pa lamang. Mga ilang light and some moderate na, unti-unti. Bukas pa po talaga yung pinaka-main event. Sa Batang Quezon, nabanggit na natin ito kasama ng Lukban at Tayabas. So, sa Cainta, Antipolo at San Mateo. So, ina-expect daw po yan within 2 hours. Pinaasahan pong mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa ha. At sa ating namang current conditions overcast, gloomy, mahangin at positical dito sa amin sa Caloocan at kita sa ating live CCTV snapshots. Very gloomy po tayo ngayon dahil nga po nag-accumulate na ng malawakan ang nahahatak na habagat at napakababa na po ng ating atmospheric pressure. So asahan po natin ng very gloomy dahil sa baba ng ating atmospheric pressure damay dito sa Metro Manila. At since kahapon pa nag-aalarm ng aking weather station, indicating may malapit na low pressure area o tropical cyclone sa paligid. Sa lowest temperature na itala, aking weather station, kaninang 6:17 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, nasa 30.8 degrees Celsius ang aming pinakamataas na temperatura. Kahapon ito ng umaga at 11:45 AM, meaning bahagyang mataas ang aming heat index at 40.2 degrees Celsius ang aming init pandama. Pero kung ipagtatabi sa PHD streams in past 24 hours, nangunguna ang kasiguran aurora na may 33.5 degrees Celsius na pinakamataas na air temperature. Sa Baguio City, almost stationary lamang, na lowest of 17.8 degrees Celsius. Pagdating naman sa Inulan, well, sabay bahagi pa rin ng San Jose, sa Mindoro ay nakakaranas na sila ng mga pagbaha dyan at umabot nga po sa total of 277 millimeters ang naging total rainfall sa kanila. Natatanda ninyo, 2 days ago, nag-report tayo ng forecast na accumulated rainfall kasama na ang bahagi ng Mimaropa sa may Mindoro na inaasang aabot nga po sa more than 50 to 70 millimeters ang expected accumulated rainfall every hour. So yan nga po ang resulta. Abot sa San Jose ng 277 millimeters. Pagamat wala kaming naitalang pag-ulan kahapon, so expected sa loob ng 48 oras magkakaroon na ng mga unti-unting malakasang pag-ulan dito sa Caloocan. So be prepared po, lalo na bukas, mga folks. Samantala sa ating space weather status ay nag-report na po tayo sa Facebook page. Simula kahapon, nagkaroon tayo ng first X-ray flux na umabot nga po ng X1 category. Ngayong araw, base sa ating KP index breakdown, nanatili pang mataas ang inaasahan ang G2 geomagnetic field at makaka-apekto pa rin sa ating persistence o mataas ang warning condition persistence as of 10:30 AM alert message. Expected ang geomagnetic T4 index expected o higit pa at yung area of primarily forward at 65 degrees geomagnetic latitude. Although medyo lihis ito at pinakita natin gamit sa ating LASCO, yan, yung quadrant na yan, o southeast quadrant or bandang 5 o'clock position ng release ng CME na maka-apekto sa ating magnetosphere. Expected ang ating radio blackout 60% at yung solar radiation naman natin mababa at 15% naman so far. Mula kahapon, nagkaroon tayo ng above normal wind, average solar wind na umigit sa pinakamataas na 597 at ngayong araw ay medyo nagpa-fluctuate pa rin yung above normal speed. So mabilis po ang velocity ng hangin. Kung zoom in natin, ayan po, ang pinakamataas 595 at ngayon ay 522 km per second. So mahigit sa 1.8 million kilometers per hour po ang expected na solar wind na nag-a-arrive sa Earth kaya nagkakaroon ng significant na pagtaas ng geomagnetic field. At makikita natin sa ating forecast index
Mula sa paglala nito ng KP Index of 7, at ngayong araw ay naglalaro sa G1 to G2 ang ating geomagnetic field. Kung titingnan natin sa actual, ayan po, mula pa kahapon ng 11 ng umaga at nag-maximum ito kagabi ng 8 o'clock PM at KP Index of 7 hanggang gabi ng 11 PM at umabot ka kaninang madaling araw ng alas 2 na sa maximum of KP Index of 6 o G2 geomagnetic field. Ngayon ay nasa G1 geomagnetic field tayo na KP5 index. Expected po ang extrapolated ng area impact ng 65 degrees sa latitude. So maaapekto na naman ang ating mga satellites at mga solar panels outer space. Sa loob naman ng Earth, yung expected natin na interruption ng high frequency propagation, inaasahan natin magkakaroon ng very noise ang ating mga radio transmission. Kitang-kita naman sa geomagnetometer, grabe po ang distortion ng earthward o ng maging edge parallel na very distorting po na pinaka-distorted base dito 20.3 nanotesla maximum and minimum or negative 144.96 nanotesla. Sobrang distorted po. So expected po ang auroral activity ng North and South Pole ngayon sa North and Southern Hemisphere. So makakakita po tayo ng Aurora Borealis at Australis. Sa dark side po yan. Drive, vertical TEC, apektado po ang bandang katimugang parte ng Pilipinas, Visayas at Mindanao according dito sa ating ginagamit na TECU monitoring o geomagnetic latitude effect or 65 degrees latitude. So take note yan. At sa tindi ng solar wind, makikita natin yung plasma energy umabot pa sa mahigit halos 500 to 600 km a second. At kung titingnan nga po natin dito sa pinaka real time natin na solar wind, pinakamataas ang 595.5 km a second or katumbas ng halos 1.8 million km per hour yung bilis ng solar wind. So bilis. Malakas ang impact sa ating magnetosphere o sa Earth. At yung ating D-region absorption predictions, inaasahang naglalaro sa at least 15 MHz. Apektado po ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas sa kasalukuyan. Natiling mababa at least ang ating umaga, 40 to 80 meters po ang high frequency affected conditions. Pero pagdapit naman daw ng gabi ay magiging fair na po ang epekto sa ating radio transmission. So, inaasahan hanggang bukas po yan, magpapatuloy ang geomagnetic field at yung CME so far kahapon nakapagtala nga po ng isang mataas na X-flare, umabot nga po ng 1.3 X-flare. Ayan o. So, gabi na po to ng bandang alas 5, 5:44 PM po, nag-X-flare class. Which is na-post ko na yan sa aking Facebook page kahapon. So may idea na po tayo at ganun din sa forecast ng geomagnetic field kung sisilipin natin nasaan maglalaro pa rin sa unsettled hanggang active at possible KP6 index ang maaari pang umabot hanggang bukas po yan. So be prepared na lamang mga folks. Samantala sa ating outside humidity, 81% po at bumaba ito ng 1% since last hour. At low pressure area po ang nasa paligid natin sa Metro Manila according sa aking weather station reading na atmospheric pressure of 1,001 hectopascals. Considering nito, tropical depression ang nasa nadedetect ng aking aparato sa Caloocan. Bakit tropical depression na? Ang layo ng bagyo. Ipapaliwanag natin yung mamaya kung bakit. Kasi yung iba nagpo-post lamang na merong ganito. At nung makita ang aking report, yung tamang report ko kung paano nagkakaroon ng effect ang monsoon gyre sa entire ng silangan ng ating bansa. Which is, nakita nila yon at saka na lamang nila yon pinost after ko mag-post. At hindi yon na ibabanggit ni Pag-asa sa kanilang report. Anyways, para sa gusto makakaintindi, nandun po aking paliwanag sa Facebook page at sa aking YouTube channel since 4 days ago pa. Makikita nyo po yan sa aking report, lalo na sa YouTube channel sa gustong malaman ng pinakadetalye kung paano nangyayari na umaabot sa amin sa Caloocan ang detection ng tropical cyclone at bakit mababa ang atmospheric pressure sa Metro Manila. So, papaliwanag natin yan mamayang konti uli para sa gusto mas maintindihan pa ito. High tide and low tide status natin so far, moderate to low yung high tide at dyan sa buong silangan ng bansa, lalo na sa may Southern Luzon at Eastern Visayas,
automatic, bawal po munang pumalaot dahil napakalikot po at malakas po ang gale warning at alon dyan. Delikado po pumalaot ngayon, maging sa kanluran ng bansa. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM, linasang lulubog ito mamayang 59 PM. At sa ating buwan, ang waxing gibbous, at 671% na po yung liwanag niya sa buwan. Ay sisikat naman ito mamayang hapon na po at 2:05 PM at inasang kinabukasan na po ng madaling araw ng 1:29 AM naman ito lulubog. So meaning, pa-moonrise pa lamang siya mamayang hapon pa po. Bandang 2:05 PM pa lang mga folks. Sa ating namang local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado, nasa maulap po tayo at inaasang bukas sa Sabado, mas mga malalakasan ng pag-ulan mararanatan daw natin sa Metro Manila dahil ayon sa ating mga accumulated forecast for rainfall, bukas daw sa Metro Manila o halos entire Metro Manila na tayo makakaranas talaga ng malalakasang pag-ulan. Ngayon, mostly mga light to moderate at ilang heavy rain showers lamang, lalo na sa may bandang Quezon City, Cainta, ganyan, hanggang dyan na sa bandang Quezon Province. Diyan pa lamang medyo mararamdaman yung malakas na pag-ulan at sa ilang bahagi po ng Bulacan. Pero sa sentro, lalo na sa Caloocan, yan, kasama na ang City of Manila, ay medyo mga light rain showers pa lamang ang medyo mararamdaman natin. Bukas pa talaga yung pinaka-main event ng pag-ulan. So ngayong araw ay magiging localized thunderstorms at 100% ang chance ng pag-ulan natin, lalo na bukas po ng Sabado. Expected na po yan so be prepared po lalo na bukas ng Sabado. Highest and lowest temperature expected naglalaro sa 27 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 degrees Celsius. So report na po agad tayo para sa lagay ng ating satellite imagery. Makikita po natin sa infrared heavy rain potential ang malawak na kaulapan nito, nagdadala po ng mga heavy rain showers sa halos buong Southern Luzon po at ilang parte ng Calabarzon area na. Diyan sa may bandang Batangas, Laguna, yan, hanggang bandang Atimonan, Quezon, ilang bahagi po ng Camarines Norte, at almost entire ng Bicol region. Kaya nga po nagsuspend na po ng klase since kagabi pa ang bahagi na yan at probinsya ng iba't ibang lalawigan sa Bicol region. So matik na po yan mga folks, kabilang na ang Mimaropa at buong northern part ng Visayas. Sisilipin natin yung accumulated ng pag-ulan using Himawari 8 satellite imagery. Kita po ang moderate and some heavy rain showers ang umiiral dito sa bahagi ng Marinduque at Quezon Province ng Lopez, pababa ng San Francisco Bundok, Banton sa Municipality of Corsuera, Municipality of Concepcion, the rest ng Tabias Island, Sibuyan Island, yan, Burias, kasama na ang Masbate at halos buong Bicol region. Typically, ang inuulan, light to moderate showers dito sa bahagi ng Sipokot, Ragay, Pasakaw, Naga, yan, Iriga, typically light rain showers, mga light rain showers to moderate pa lamang ang medyo nararamdaman sa Iriga, Taco City, Ginabatan at Legazpi. Moderate to heavy rain showers naman mararamdaman ng mga taga-Libdanan, Binahian, Pasakaw, at dyan sa karagatan na po ng Ragay Gulf, patawid niyan sa may bandang San Francisco, sakop ng Quezon Province. So ingat po mga folks, at sa may bandang Mindoro naman, ang halos buong Occidental Mindoro, mula Paluan, Abra de Ilog, Amburao, all the way hanggang sa Blayan, at dyan sa paligid ng Mount Basco, moderate and heavy rain showers pong umiiral. May mga ilang mga mahihinang pag-ulan pa lamang sa may bandang Puerto Galera, Galapan, yan, at Pola, mga ilang light to moderate showers. Pero pabugso-bugso na po ang mararamdaman niyan, bulot po ng hatak sa ating southwest monsoon. Kitang-kita po yung epekto ng southwest monsoon ngayon, entirely nahahatak na po ito. Yan. Nahihigop na po at nagtatraverse ito papunta sa silangan at papunta sa direksyon itong si Bebingka o Preferdi kung ito'y tutungtong na mamaya sa ating Philippine Area of Responsibility. Apektado na ang buong kanluran ng Southern Luzon, Visayas at west portions ng Mindanao. So hindi natin isa-isahin dahil halos buong entire ng kanluran ng Mimaropa, Visayas at Mindanao, lalo na sa buong Zamboanga Peninsula, makakaranas po kayo ng mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa taga Zamboanga del Norte. Mga ilang mga light to moderate showers naman unti-unti ang nararamdaman ng mga taga Zamboanga del Sur at some heavy rain showers base dito sa satellite imagery. So kitang-kita maging sa may bandang Negros region, kung sipalay na po yan, hanggang Dumaguete, Siquijor, at central areas ng Cebu, mga light to moderate showers.
At maya-maya, mga moderate showers ang mararamdaman, maging sa may bandang Bohol. At ilang moderate to heavy ang parte o scattered po sa bahagi ng Bacolod hanggang dyan sa Canlaon at Ginahibatan, Guihulngan City. Kabilang na ang bahagi ng Panay Island kasama ng Iloilo, Guimaras Island, and the rest ng Pasay City hanggang Rojas City. Ingat po sa mga pagbaha at pag-uho ng lupa, dinasan halos maghapon kayo makakaranas ng mga cluster ng pag-ulan. At sa may Eastern Visayas naman, despite na mga kalat-kat na pag-ulan ang iiral sa Eastern Samar Region, lalo na sa mga taga-Borongan, pataas na ng oras at Arteche, hanggang diyan Eastern Samar, ay typically light to moderate showers ang kasalukuyang nararamdaman ninyo dyan. Ilang light cluster na pag-ulan din ang naranasan ng Northern Samar area. At dito naman sa bandang Leyte, mga ilang light to moderate showers din at localized thunderstorms ng iiral. So just in case biglang mag-heavy rains, lalo na dito sa dulo ng Biliran Island at San Isidro, ingat po sa potentially na pagbaha just in case. Dahil sa ng buong Mindanao, kasama na ang Northern Mindanao, mga mostly gloomy kayo dyan at mga ilang kalat-kalat na mga light to moderate showers mula Iligan City, Cagayan de Oro, extended na yan ng Ginoog, Butuan City hanggang Surigao City sa Surigao del Norte. Mga ilang kaulapan din at mga pag-ulan na mararamdaman ng mga taga-Caraga, pababa na yan ng bandang Davao de Oro at Compostela Valley. Pero mostly, mas maulap lamang at mga ilang katamtaman o gloomy ang mga kaulapan sa paligid ng Compostela Valley. Pababa na yan ng Davao Oriental ay mostly cloudy at mga ilang isolated rain showers. Pagdating lamang sa kanluran ng Sorsogen area mula General Santos, pataas na yan ng Coronadal, Kinapawan, Cotabato, hanggang dyan sa may bandang Lanao del Sur ay magiging mas kalat-kalat po ang mga pagulan ninyo dyan. Typically mga ilang light and to moderate and some heavy rain showers, especially dyan sa may bandang Kapatagan o Pagadian City sa may bandang Zamboanga del Sur na. Ingat po sa mga potential na pagbaha maghapon, lalo na nitong hapon ay makakaranas kayo bigla ang buhos ng ulan at posibleng mga pagbaha. So generally, very gloomy po ang halos 60% ng ating bansa, epekto ng nahahatak nga po sa ating monsoon trough nitong si Bagyong Bebingka at nabubuo na po yung monsoon gyre dito. At ipapaliwanag natin dyan ano ang nagpapahina ng bahagya ditong si Bebingka na supposed to be severe tropical storm na yan. At bakit biglang ito humina mula pa kagabi. So base agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone center, makikita po natin ang as of 11:30 am ang central air pressure na ngayon. So makikita po ang central air pressure 994.33 hectopascals. So meaning ay nasa around tropical storm uli siya. Kahapon kasi nasa severe tropical storm na kasi ito. Bigla itong slightly humina. Ang kanyang maximum wind speed niya na 69 km per hour at bugsok umabot ng 86 km per hour. Mula sa kahapon na mahigit 100 km per hour na sana. At bigla itong humina simula pa kagabi. At nasukat na natin to, yung layo nito mula sa Itbayat, Batanes. Kaninang umaga, pinost ko na rin to sa aking Facebook page. So kaninang umaga sa aking Facebook page, pinost ko na po yung layo nito o distansya nitong si Tropical Storm Bebingka o Preferdi sa layong 1,556 km northeast ng Itbayat, Batanes. So ito yung pinaka-reference ko, yung Itbayat, Batanes na. Northeast na siya ng Itbayat, Batanes. Ayan, 1,556 km po ang layo niyan at halos mga ilang oras na lamang papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil mabilis po ang pagkilos niya, dahil po ang kanyang movement speed, kumikilos ito pa west-northwest part sa bilis na 23 km an hour po. So mabilis pa rin ang pagkilos niya. At makikita natin sa pinaka-floater ay makikita po yung southeast na vertical wind shear niya. Nag-disrupt siya. Mula kagabi, medyo na-disrupt yung low-level convection niya, kaya slightly medyo nabawasan po yung kanyang lakas. At nagpa-delay po sa kanyang further intensification na supposed to be, ngayong araw ay inaasahan sanang aabot ito sa typhoon category. Pero dahil nag-disrupt po siya ng southeast ng vertical wind shear dito, kasabay ng paglakas ng circulation ng monsoon gyre dito. Yan. At na-amplify siya ng isang monsoon gyre dito o monsoon gyre systems
yung gyre system sa paligid niya na nagpa-enhance sa kanyang gyre circulation. At dahil doon lumakas po yung vertical shear niya dito habang kumikilos tayo lang ang kanluran nitong si Bibingka. So medyo natulak ng husto yung pinaka-upper low level convection niya na nagbunsod ng slightly na paghina o pagbagal ng kanyang low level convection. So medyo na-delay po yung pag-enhance ng circulation niya. Medyo natulak siya ng husto yung pinaka-upper low level niya. So na-disrupt ng bahagya yung low level convection na resulta ng pag-delay sa kanyang further intensification. At ang resulta ng bahagyang pagbawas ng kanyang wind speed na ikinababa ng bahagya sa kanyang maximum wind speed from severe tropical storm na bumaba as tropical storm. Bagamat kay Japan Meteorological Agency at kay Pag-asa na nabiling nasa severe tropical storm category pa rin yung kanyang maximum wind speed, pero sa ating real-time monitoring at kung titingnan nyo rin sa mga international weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Centers, ganyan din ang lalabas na naging tropical storm na rin siya. Anyway, dahil official agencies natin si Pag-asa, so sa mga gustong sumunod pa rin sa pinaka-official weather bureau natin, masundin pa rin natin si Pag-asa. Magbase na lamang kayo sa amin, sa mga weather vlogger, just in case gusto nyo pang malaman ang pinaka-further details nito. At makikita po natin yung monsoon gyre circle dito at napakalakas ng kanyang gyre system na ngayon dahil na-amplify palalo ng isang circulation ng gyre dito na nagbunsod po ng pag-amplify sa kanya at slightly na-disrupt po yung kanyang low-level convection. Yun po ang paliwanag kung bakit bahagyang humina itong si tropical storm Bebingka. Hindi kasi na ipapaliwanag o bakit biglang humina kahapon si tropical storm yan. Ano nangyari? Ganyan ang mga tanong nila. So, imaginein mo kapag yung trompo mo umiikot ng stable, bigla mo siyang itulak. Ano mangyayari sa ikot ng trompo? Di ba? Bigla siyang magugulo, bigla siyang hihinto. Tapos sasayaw siya kasi nga bigla mo siyang tinulak. Nagkaroon siya ng medyo malakas na forward force. Yun yung tinutukoy natin na vertical shear. Yung daliri mo kapag tinulak mo doon sa trompo habang umiikot yung trompo, no, solid yung ikot ng trompo. Bigla mo ngayon tinapik yung trompo ng medyo malakas ng konti. Ang nangyayari sa trompo, bigla siyang mag-islant. And then biglang magugulo yung kanyang ikot. Ang tendency, nabawasan yung lakas ng ikot ng trompo kasi medyo na-disrupt po siya. Ganyan po ang nangyari dito kay Bibingka. Kaya nabawasan ng bahagya ang kanyang sirkulasyon. Ayan ginamitan ko na kayo ng layman's term para naman mas maintindihan nyo kung bakit biglang humina ito. Dahil nga po sa may vertical shear na biglang tumabig sa kanya dito kasabay ng malakas na gyre circulation sa kanya. Kaya po makikita ninyo yung monsoon trough, malawak po ang naging kurba niya papunta dito sa pinakasentro ni Bibingka. Grabe yung pagkurba ng monsoon trough. Ayan diba? Hopefully, dapat sana is yung mga monsoon top natin, dapat ganyan lang ang forma Ganyan. Diba? Mga bahagya lamang yung kurba dapat. Pero mapapansin nyo, grabe ang kurba niya. Mula dito sa kanluran ng bansa at biglang ganyan ang kabig sa kanyang kurba. Kasi nga po, malakas po yung naging creation dito ng gyre. Yung gyre circulation sa kanya. So mapapansin niyo pinakasentro niya, klaro siya Kasi nagawa ng gyre na paikuti yung nasa paligid niya ng series ng mga kaulapan sa paligid at mababang atmospheric pressure na kasabay. And then dito sa gitna, nagkaroon ng high pressure. So nagkaroon ng high pressure convergence o yung divergence. Then yung low pressure convergence, humiwalay siya ng mahagya at nag-scattered siya. Medyo na lumawak yung kanyang low pressure convergence. Ang tendency, lumakas naman yung daloy ng hangin dito na nagpakurba dito sa ating southwest monsoon na sumabay sa pinaka-gyre system. So ganun po at makikita ninyo sa satellite imagery, grabe ang naging kurba niya sa ating trough. So makikita natin ang kanluran ng bansa, mararanasan na po ang matitinding pag-ulan mula dyan sa bahagi ng South Luzon, Visayas at west portions ng Mindanao. So medyo prepare po tayo dahil inaasahan hanggang bukas unti-unti sa Metro Manila o halos buong NCR na mararamdaman na ang matitinding pag-ulan.
So sa ating mga forecast track, base sa ating cycle track, oras natin sa Pilipinas, inasahan nga daw po ngayong Biyernes, yan, hapon o nitong gabi, expected, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, depende po yan sa bilis ng kilos ni Bebingka, ha. Pag pumasok yan, itong mamayang hapon o ngayong gabi, kung sakaling hindi umabot ng alas 12 ng hating gabi, ay papasok ito ng ating PAR, tatawagin natin yan pansamantala sa local name na Bagyong Ferdy. Pero within 12 to 24-hour period, expected lalabas din kagad yan, o within 12-hour period, exit din kagad ng ating Philippine Area of Responsibility. So baka bukas na po ng umaga, nasa labas na kagad dito ng ating Philippine Area of Responsibility ng Sabado or mga bago mag 9 a.m. o 10 a.m. bukas. Expected, nasa labas na kagad dito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, mukhang nakakadalawang bagyo na tayo na panandalian lang sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung natatandaan ninyo, si Bagyong Dindo, naging tropical depression siya sa kanto na po ng ating PAR. Dito. Si Bagyong Dindo po, di ba, naging tropical depression pa siya. And then, nag-exit kagad siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Natatandaan nyo, di ba? So, ganun din mangyayari dito kay Bebingka na preferably papasok ito ng PAR at panandalian lamang itong mag-i-stay as local name Ferdy. Din exit din kagad ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas yan ng umaga ng Sabado ayon sa ating tropical cyclone track. Converted na yan sa oras natin sa Pilipinas. So, base sa ating track combination, ganun din ang pinapakita. Expected din na ito ay papasok ngayong gabi or bukas ng madaling araw, depende sa movement speed. Bebingka, natatawagin natin sa local name na Ferdy. So, at least, at may idea na po kayo mga folks, ha. Samantala, sa Ulat Lindol, so far, mayroong isang, at least, magnitude 4.0 malamang ito, or magnitude 5. Nagkaroon ito kaninang 6 o'clock, 6:12 o 6:13 a.m. kaninang umaga. So, may na-detect tayo na isa. Probably magnitude 4 o magnitude 5 yan. Pero hindi naman siya kalakasan kaya hindi nag-alarm ang aking seismograph. Pero kitang-kita sa ating seismograph dito sa ating website na mayroong medyo malakas na pagyanig. Kung titilipin naman natin sa pinaka-data feed ni T-Box, ito ay naganap kaninang 6:06 a.m. Magnitude 4.2 naman ito sa may bandang southwest ng Purimao, Ilocos Norte. Kaya na-detect sa akin dito sa amin sa Caloocan. So magnitude 4.2 at unang magnitude 4 plus ito ngayong araw. At wala naman sumunod sa kanya na magnitude 4 plus. At medyo kakunti pa lamang ang total earthquake sa kanya. So bukod sa Ilocos Norte ay wala namang sumunod sa kanya at diretso agad tayo sa ating total historical earthquake data. At kung titingnan natin for the month of September, yan, at least maayos na po, nakaseparate na kasi. Ang total earthquakes na natin ngayong araw ay nasa 466 total earthquakes. 438 dito is magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4.0, ika-24 na po itong sa may bandang Ilocos Norte, at 4 sa magnitude 5.0. So far, wala naman tayo na italapa na magnitude 6 at 7 sa ngayon. At medyo mabagal at konti ang mga total earthquakes natin for the month of September. Base dito, hindi kagaya last month na halos umabot ng mahigit 1,500 total earthquakes. Well, tingnan natin mga folks sa mga susunod pang mga araw dahil nasa kalahating buwan pa lamang naman tayo mga folks. So sa latest El Nino La Nina natin, ha, again ay ang ating La Nina favored na po, ha, na mag-emerge o magsisimula ngayong September. Sa ngayon, inactive pa rin tayo. Yung pinaka-current natin na sea surface temperature nasa around -0.07 degrees Celsius pa lamang po. Yan yung huling record last month. Kaya nanatili tayong inactive. Pero mula ngayong buwan, mag-emerge na po yung unang pasok ng La Nina, probably at 62.60% or -0.63 degrees Celsius. So, mahinang La Nina pa lamang po ang unang mararamdaman natin. At kung pagbabasahin natin sa official NOAA, CPC ENSO, makikita natin ay pasok nito around August, September to October. Yan, by September to November, yan, mag-emerge po siya at 70%. Yan, at kung babasahin naman natin dito ay -0.63 degrees Celsius. Sa akin naman dito is yung projection anomaly ay 62.6%. Yan yung pinaka-mean. Kumbaga, di ba may above average temperature tayo. Halimbawa,
meron tayong pinaka-mean average temperature. Parang ganito rin dito. Kaya may tinatawag tayong ENSO projection probability na 62.6%. Pero sa official, nasa 70% po ito. So makikita natin dito, 71% ang chance. Ang expected na mag-emerge ito ngayong month of September. Starting, negative 0.63 degrees Celsius po, yung sea surface temperature. So bahagya na po tayong magkakaroon na ng dahan-dahang pagtaas ng above average rainfall according dito. At inaasahang magpe-persist o tatagal ito hanggang December to February 2025 na po. Ayun, 66% at maximum negative 0.83 degrees Celsius. So halos magwa 1 degrees Celsius po. So kung dito naman sa official CPC ENSO, expected mga 80 to 85%. Pero dito, yun, mga 80 to 85% according dito. Pero dito, mga bandang 80 to 82% according dito. Yan, November to January 2024 to, then magpe-persist hanggang between December to February 2025 na po ng susunod na yan na taon. So kung magbabasa natin yung ENSO projections, since July pa po yung data nito, pero nagpe-persist yung forecast nito, yung analysis, kahit ngayong buwan. So tuloy-tuloy yan at inaasahan natin hanggang April po na magkakaroon na existence ng ating La Nina. So, ito na po yung extension ng La Nina. Last January ko pa po yan ipinapaliwanag. Then, expected dyan na bababa. Simula na yan ng March to May ng susunod na taon. So, mahaba-haba po na mararanasan pa rin natin yung epekto ng La Nina. At ganun din sa pinaka-forensics ng forecast dito ng SEP ay ganun din ang pinapakita. So, at least, pagpe-persist siya hanggang susunod na taunan ng hanggang April 2025 na po ng susunod na taon. So medyo mahaba-haba ang epekto ng La Nina ha. So kapag kaganyan, expected mas magiging mataas ang ating pag-ulan. Kung babalikan ninyo yung huli kong report sa Madden-Julian Oscillation, within 40 days po ngayong September ay magiging highly focused po sa Southeast Asia yung Madden-Julian Oscillation bago ito kumilos dyan sa may Eastern Seas o bandang silangan ng ating bansa. Yung pinaka-focus ng Madden-Julian. Pagsabay niyan sa salubong ng Easterly Trade Wind ay doon magkakaroon ng mas mataas na above average rainfall. Mararamdaman natin yan nitong September na hanggang November po itong taon. At probably mag-extend yan hanggang December. So, at least medyo prepare po tayo niyan mga folks ha. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Friday the 13th, September 13, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 13 o Friday the 13, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namang sa ating website na www.pimoweather.com para sa gusto malaman na iba pang detalye na gusto nyo malaman, lalo na nakakaramdam na yun masugit na panahon ang katimuang bahagi ng bansa mula sa Southern Luzon hanggang west portions ng Mindanao. At visit lamang sa ating webpage para sa gusto malaman ang real-time events, lalo sa dynamic, lalo na dito sa amin sa Metro Manila, ang lagay mula sa aking weather station reading sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po sila, lalo na sa nararagasan ngayon ng ating habagat. At ingat din po sa mga bumibiyahe, lalo na dyan sa probinsya sa katimugang bahagi ng bansa. Mag-iingat po sila at magandang tanghali po sa ating lahat.